Mga tol, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, no? So, kakarating ko lang mga tol dito sa bahay ng aking mama. So, inaantok pa ako tol. Pagod sa biyahe, sobrang layo kasi. Nandito yung anak ko mga tol. May lagnat pala yung bunso kong anak, si Raiden. Buti na lang nakapunta ko ito. Hindi ko alam yung kalagayan ng bata. Kagabi pa lang daw ito nilagnat mga tol. Asawa ko natutulog, katabi niya yung bunso kong anak. Nandito din yung mama ko mga tol, tulog na tulog din. Ito po yung kalagayan ng mama ko mga tol. Kung hindi mo siya alalayan para makabangon siya, makaupo siya. Pero kung siya lang ay hindi talaga siya makatayo mga tol. Hindi siya makaupo, hindi siya makabangon. So kailangan mo siyang alalayan para makabangon, pero hindi talaga makatayo mga tol kasi yung paa niya mga tol, itong sa kabilang hita niya ay hindi niya talaga magalaw yung paa niya. Kasi yung kalibang bahagi ng kanyang katawan ay hindi niya maigalaw. Yung bunso ko may din, nilalagnat din yung bunso ko. Yan, binisita ko sila dito mga tol dahil hindi ako nakapagtrabaho ng ikatatlong araw na ngayon na hindi ako nakapagtrabaho dahil sa pangyayari. Buti na lang ay nandito yung kapatid kong babae na patuloy nag-aalaga sa aking mama at pati na rin sa aking mga anak, kasi hindi sa lahat ng oras na nandito din yung asawa ko dahil kapag may pasok yung mga bata ay siya yung maghatid sa mga bata. May init pa si Adin. Gising na yung asawa ko mga tol, pero yung anak ko na si bunso ay natutulog pa rin. So yun mga tol ay hindi pa rin tayo makapag salita na maayos mga tol dahil natutulog yung mama ko. So hinahinaan ko lang yung boses ko mga tol baka magising para makapagpahinga.
So ngayon mga tol ay magkape muna tayo mga tol. Ilang oras na ate? To 41. Kape tayo mga tol. Hindi ko mapuwersa yung kamay ko dahil yung sugat ay hindi pa masyadong magaling mga tol. Sana hindi magtagal ay gagaling na tong sugat ko mga tol para makapagbalik trabaho na ako mga tol. Kasi sayang din naman yung araw. Sarap magkape dito mga tol dahil itong lugar na ito malamig. Wala lang talaga, hindi ko mapwersa yung kamay ko. Sasanayin ko tong kaliwang kamay ko mga tol dahil yung kanang kamay ko ay nasugatan katulad ng nakita nyo sa una kong video yung nangyayari dito sa kamay ko. Buti na lang may alam tayo sa mga ganong bagay mga tol. Kung wala akong alam sa mga ganong bagay siguro maputol na siguro yung daliri ko o kaya dito sa yung mga mangyayari doon. Mga tol, uulitin ko mga tol, masarap talaga magkape dito mga tol dahil napakalamig ng klima dito. May time kasi na malamig dito at may time din na medyo mainit kasi bundok kasi itong lugar dito mga tol. So nilagyan ko ng tubig na malamig mga tol dahil sobrang init. Pero siya nga pala mga tol, yung mga previous ko na video na may nag-comment doon na yung ate ko nagdala ng Sprite. Hindi yun Sprite mga tol, yung laman tubig pero yung sisidlan ay buti ng Sprite. Pero yung laman talaga ay tubig lang yun. So malamig lang yun na tubig. Katulad ngayon, hindi to Sprite. Yung laman tubig lang. So ito yung mga sisidlan na dito ng tubig. Kasi kailangan talaga dito sa lugar dito na mga ganitong sisidlan, pwede mo talagang mag-ano dito ng tubig dahil malayo ang tubig dito mga tol. Kailangan ka pa umakyat ng bundok para makakuha ng tubig. So ang maganda lang dito mga tol, yung tubig dito ay hindi binibili. So maraming tubig dito sa paligid mga tol. Ano lang ito, tubod. Yung galing sa bundok na tubig mga tol na umaagos. Pero malinis mga tol. At napakalamig pa. So hirap tayo sa pagkape mga tol kasi yung kanang kamay natin hindi naman magamit ngayon dahil nga may sugat. So sasanayin ko na magamit tong kaliwang kamay ko. So hindi naman talaga ako mahilig sa kape mga tol. Pag may time lang na magkape ako kapag gusto ko, pero hindi ko naman maubos. Kunti lang yung maano ko.
So mamaya mga tol, ay katapos ng video na ito, susunduin ko muna yung mga anak ko sa paaralan. So malapit lang yan dito mga tol, kaya lang lakarin mga tol. Hindi ka naman abutin ng 20 minutes siguro makarating doon. Hindi katulad doon sa tahanan ko, doon sa amin, yung bahay ko doon. Napaka distansya talaga ng paaralan mga tol. Kung wala ka mamasahe doon, talagang aabutin ka ng ilang oras bago ka makarating doon sa paaralan. Kaya minsan lang yung makapag-aral yung anak ko, lalong-lalo na kung wala ako doon. May time talaga na hindi makapag-aral yung anak ko dahil sa minsan walang pamasahe. Dahil sa sobrang layo. Kaya minabuti ko na dito ko na pinapaaral yung anak ko dito sa bahay ng aking mama. Para malapit lang kasi sa paaralan. Kapag magising na yung anak ko, yung bunso ko mga tol, check na matutuwa yan dahil alam niya na nandito na ako. So sa ngayon ay tulog pa mga tol. Kapag magising ito ngayon, sigurado matutuwa tong bunso ko. Dahil ilang linggo na rin na hindi kami nagkita ng anak ko. Tapos yung ate at kuya niya nandun sa paaralan. So pupuntahan ko ngayon. Medyo masakit pa yung kamay ko mga tol. Pinilagyan ko ng dahon ng mga tol, malunggay. Dinikdik ko yung malunggay tapos nilagay ko dito para maagapan yung dugo ng sugat. Uy, hala, gising na si Adin. Oy, gising na bunso papa. Kape. Ha? Kape. Kape? Natulog ka? Ano sa man eh? Ha? Baka sa higaan Dali papa. Dali papa, dali papa, dali. Oh, alam. Wap. Grabe. Gising na, initan mo na ko Initan mo init man ka. Init lagi si Adin. Lagi na nagtambal. Wala. Wala may tambal. Purot na yung tambal. Madlat pa pa. Amo si ating kuya. Siguro sila.
Sakit man ang kamay ni Papa. Mingaw ka ni Papa? Mingaw ka ni Papa? Isa gani ang lablab ni Papa gani? Ako. Si Adindoy. Initan mo eh. Wala na yung mga kuha niya. Mga tablitas niya. Wala, di man na siya 20 tablitas. Dili ba katong kuha? Wala na yung matilok ang tambal niya. Wala gani. Pero nakainom na siya ganina. Ay, nang buntag. Pinabuntag. Last na. Last na ito nga nakatambal. Palita ka ito. Uy, nang huyab ko man ang baby ni Papa. Sirap. Ikaw na ka? Sirap pa na kuan niya pwede sirap. Di pa kaon na eh. Man na. Si nanay, tulog ba si nanay? Inom to tubig.